Ang Godzilla Minus Zero, ang pinakahihintay na kasunod ng Godzilla Minus Isa, ay opisyal ng inihayag. At ngayon pa lang ay nababalot na ng misteryo ang pelikula. Marami tayong tanong tungkol sa pelikulang ito, pero may isa na talagang bumabagabag sa akin higit sa lahat sa mga oras na ito. Si Godzilla ba muli ang nag-iisang kalaban at malaking banta sa pagkakataong ito, o may ibang landas na itinakda ang tadhana para sa kanya? Kamusta kayong lahat? Si Jacob ito. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Para mahulaan ang ugali ni Godzilla sa Godzilla Minus Zero, balikan natin ang nakaraan at maglakbay ng 70 taon pabalik sa ikalawang pelikula, ang Godzilla Raids. Maaaring magbigay lang ng pahiwatig ang pelikula sa mga pagbabagong darating kay Godzilla. Nakita natin siya sa Minus Isa hanggang sa muling pagkabuhay sa Minus Zero, ngunit hindi na babalik si Godzilla. Kung kayo na mga 70-puders ay hindi pa nakakapag-subscribe sa channel, huwag ninyong tapakan ang subscribe button at pindutin ang bell. Kilos na lahat! Balikan natin kung saan huling nakita si Godzilla sa Godzilla Minus Isa. O heto siya, gaya ng natitirang puso. Alam natin na itong Godzilla ay may kakaibang kakayahan sa pag-regenerate. Pero ang mabuo mula sa isang puso lang ay ibang klaseng kapangyarihan. Noong 1955 nang lumabas ang Godzilla Raids. Again, hindi naman binuhay muli si Godzilla mula sa patay. Sinabi ng isa pa itong miyembro ng kanyang species. Hindi yung napatay ng Oxygen Destroyer. Mapapansin din na kamukha ng Oxygen Destroyer ang maliit na simbolo sa pamagat. Para sa iyo ba o hindi? I-comment ang opinion mo. Alam natin na gusto ni Takashi Yamazaki, direktor ng Minus One, magbigay pugay sa orihinal na Godzilla o Gojira. Kaya posible na sa susunod niyang pelikula, gamitin niya ulit ang Raids bilang impluensya sa Minus Zero. Tiyak na may pagninilay mula sa 70 taong gulang na pelikula sa magulong panahon ngayon. At hula ko, kabilang si Godzilla doon. Noong 1954 si Godzilla ay purong kaguluhan, isang halimaw na bunga ng pinakamasama sa sangkatauhan. Ngayon, dumarating siya na may malupit na layunin. Ang individual na lumitaw muli sa Raids ay hindi lang nakatuon ang atensyon sa pagkawasak ng sangkatauhan. Hindi siya isang bayani sa kahit anong paraan at hindi rin talaga siya neutral. Pero si Gojiro ay hindi kasing sabik sa pagkawasak gaya noong lumitaw siya 1 taon na ang nakalipas. Balik tayo sa makabagong panahon. Hinding-hindi magiging bayani si Minus Goji. Tanggalin na siya sa usapan. Kung gagamitin pa rin ni Takashi ang mga orihinal na pelikula bilang impluensya, maaaring bumalik si Godzilla na hindi masyadong nakatuon sa pagtuturo sa Japan at sangkatauhan, isang aral. Maraming palatandaan ang nagtuturo na maaaring may isa pang kaiju na ihaharap sa landas ng lagim ni Godzilla, ang pagdaragdag ng isang karibal na banta na magpapaliban kay Godzilla sa paglipol ng sangkatauhan. Sandali, sa Raids Again, unang ipinakilala si Anguirus bilang kalaban ni Godzilla, isa rin siya sa mga paborito ko. Sa pelikulang ito, agad na naglaban sina Anguirus at Godzilla mula pa lang sa simula. Parehong mga halimaw na nagising at nilikha dahil sa mga kamakailang aktibidad ng atomika. Ngayon, naglalaban sila para matukoy kung sino ang magiging pangunahing halimaw ng daigdig. Ang kanilang laban ay isa sa mga pinakamadugong labanan sa buong prangkisa at nagpakita ng mga bagay na kahit ang mga bagong pelikula ngayon ay natatakot ipakita. Maliban na lang kung may sasabihin si Takashi tungkol dyan. Pagkatapos talunin ni Godzilla si Anguirus, ipinagpatuloy niya ang misyon ng nauna niyang mga kauri, ang wasakin ang sangkatauhan. At ito ay nauuwi sa isang teorya para sa Godzilla Minus Zero. Matapos magmukhang wala na si Godzilla, bumalik ang mundo sa normal. O kung gaano man ito kanormal. Sa kaalaman na may mga halimaw, dahan-dahang ni-regenerate ni Godzilla ang kanyang katawan hanggang sa muli siyang makalakad sa mundo. Bagamat wala pang kumpirmasyon kung may iba pang halimaw sa sequel, malaki ang posibilidad na magpakilala ang Godzilla Minus Zero ng kahit isa pang halimaw. Sa tingin ko, si Anguirus kaya yon. Pero malamang hindi at may nagsasabing si Hedorah ang halimaw. Pero wala pa tayong malinaw na ebidensya ngayon. Puro haka-haka lang batay sa pamagat, logo at sa ilang mga sinabi ni Takashi noon. Anuman ang halimaw na ito, siguradong kamumuhian ito ni Godzilla at nais niyang itigil ang pamumuhay nito sa Minus Zero. Kapag may isa pang halimaw, uunahin muna iyon ni Godzilla bago pansinin ulit ang sangkatauhan. Dito ngayon papasok ang masayang dinamika na tugma sa pananaw ni Takashi
sa mundong tinatakasan ng mga halimaw. Naglalaban itong si Godzilla at ang misteryosong posibleng halimaw. Tapos may mga pagsabog. Nagpaputok ang grupo ng tangke sa halimaw, kaya nagkaroon ng kalamangan si Godzilla. Baka isipin mong magiging halos nagpapasalamat si Godzilla sa mga tao, kaya humarap siya sa kanila at tumitig sandali. Akala ng mga sundalo ay magpapasalamat si Godzilla sa kanilang tulong. Biglang tumalikod si Godzilla at nagdiwang ang mga sundalo. Pagkatapos, biglang bumagsak ang buntot ni Godzilla sa kanila at winasak silang lahat. Dahil dito, magkakaroon ng magagandang eksena si Godzilla, ang misteryosong halimaw at ang mga taong kaharap nila. Namangha ang mundo sa bersyon ni Takashi Yamazaki kung paano nagkaisa ang mga tao sa Japan laban kay Godzilla. Isipin mo pa kung ano ang kaya niyang gawin sa ganitong ideya. Mula sa pagiging banta, naging pasibong problema na lang si Godzilla sa gitna ng mas malaking suliranin. Dati, ideya lang ang mundo ng halimaw, pero ngayon, puno na ito ng mababangis na nilalang. Magiging mapaminsala ito para sa mga tao sa kwento. Kung gagayahin ng -0 ang kwento ng Rage Again, ano kaya mangyayari? Pagkatapos talunin ni Godzilla ang halimaw, na inaasahan na dahil siya si Godzilla, ibabalik niya ang atensyon sa mga tao at malaki ang posibilidad na sa pagkakataong ito, kailangan talaga nilang tuluyang patayin si Godzilla. At balak kong gumawa ng video tungkol dyan, kaya ilike mo ang video na ito kung gusto mo pa ng iba. -0, Godzilla. Si Big G-Man sa -0 ay maaaring hindi agad masama o mapanganib, lalo na sa simula. Pero huwag ka ring umasa na magiging kakampi siya ng sangkatauhan sa puntong ito. Para sa akin, makakasama lang ito sa mundo ni Takashi. At meron na rin tayong mabait na bersyon ng hari sa Monsterverse. Pero ang makita si Minos Goji na lumaban sa isang karapat-dapat at natatanging kalaban, isang kasing astig niya, ay isang bagay na hindi ko na mahintay makita. Ang susunod na bersyon ay maaaring mas makapangyarihan at may kakayahang mga presidente. Sana nagustuhan mo ang video. Huwag mag-atubiling i-like ang video kung sa tingin mo ay karapat-dapat ako dito.